Yan po yung ma-share po namin sa inyo mga katribya, lalo na doon sa mga may tanim po ng kalamansi. Huwag po ninyong susukuan, huwag nyo pong hihintuan sa pag-aalaga dahil diyan lang po tayo nakakatsempo. Yung panahon po na mababa at wala pong gano'ng nag-alaga, ikaw lang po halimbawa mga katribya ang nakapag-alaga ng kalamansi, swerte po natin pagka ito napatuloy natin ang bunga. Pero ngayon tag-ulan, di na po natin sa tututukan po ng pag-i-spray dahil mga buo ang mga buko. Ang tututukan na lang po natin ngayon yung ating damuhin, ang pag-aalis natin ng bagging, pagtatanggal nito, tsaka yung paghahawan po sa ilalim. Yan na po ngayon ang ating tinatrabaho para maglagay man po tayo ng ating abono, hindi po damo ang kakain. Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa ating pong mga bagong subscriber na patuloy po na tumututok nito pong ating pong vlog. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa man po kayong lugar, at pati na rin po sa tumututok sa atin sa Facebook. Maraming salamat po sa inyo. Ngayong umaga mga katribya, back to work ulit po tayo sa ating pong kalamansi. At yan naman pong ating mga bunga. Ito na to mga katribya, nung ating mailitaw na po ang ating naalisan natin ng bagging, lumabas na po yung ating pitasin mga katribya. May mga puno na marami po siyang bunga, kagaya nito. May mga puno naman tayo na wala namang halos mga pitasin pero marami pong mga maliliit. Hindi rin po siya nagparehas. Pero kung nagparehas mga katribya, ako po ede masuswerte na naman po tayo sa ating pong presyo ng kalamansi. Dahil ngayon mahigit 2,000, 2,3. Kaya maswerte po mga katribya po yung mga farmers po natin magkakalamansi na hindi po tumigil doon sa kanilang pag-aalaga. Kasi alam nyo mga katribya, ang kalamansi hindi po pag mataas lang tsaka lang natin siya bibigyan ng pansin o aalagaan. Dapat kahit po yan ay mura, kahit yan po ay mahal, continuous po ang ating pong gagawing alaga. Hindi po ang kalamansi ay sa mahal lang. Kasi baka mamaya ang ating pong mga katribya, pagka nakatikim na po siya ng mas mura, mababa ang presyo ng kanyang kalamansi, ay tinatabangan na pong mag-alaga. Actually yun din po ang nangyari pong mga nakaraan. Como po ng April, bumaba po ang presyo, ang mga may kalamansi, mga tinabangan na mag-alaga. Kaya itong mga nagpatuloy sa pag-aalaga po ng kalamansi, sila po ngayon mga katribya po ang merong mga napipitas na bunga. Tayo mga katribya, hindi naman po natin hinintuan ito. Kung ano po abutan po ng kanyang presyo, meron po tayong pitasin. Hindi naman po siya ganun kakapalan, marami kagaya ng iba na biglaan. Dahil tayo may presyo man o wala mang ganong presyo ang kalamansi, basta maging continuous po ang inyo pong pag-aalaga, hindi kayo mawawalan mga katribya po ng pipitasin. Lalo na pagka po tayo mag-aalaga, lalo mas maganda po ang magiging bunga. Yan po yung ma-share po namin sa inyo mga katribya, lalo na doon sa mga may tanim po ng kalamansi. Huwag po ninyong susukuan, huwag nyo pong hihintuan sa pag-aalaga dahil diyan lang po tayo nakakatsempo. Yung panahon po na mababa at wala pong gano'ng nag-alaga, ikaw lang po halimbawa mga katribya ang nakapag-alaga ng kalamansi, swerte po natin pagka ito napatuloy natin ang bunga. Pero ngayon tag-ulan, di na po natin sa tututukan po ng pag-i-spray dahil mga buo ang mga buko.
Ang tututukan na lang po natin ngayon yung ating damuhin. Ang pag-aalis natin ng bagging, pagtatanggal nito, tsaka yung paghahawan po sa ilalim. Yan na po ngayon ang ating tinatrabaho para maglagay man po tayo ng ating abono, hindi po damo ang kakain, kundi bagkus ayan, malinis po ang ating ilalim. Kaya wala pa po tayong ina-apply na abono sa kasalukuyan. Hindi, kinokondisyon muna natin. Tatanggal muna tayo ng ating mga sangang tuyo, tapos ng ating pong bagig. Yan muna po ang ating trabaho ngayon, mga katribya. Ito, kaya linis tayo ng ating kalamansian. Putol tayo ng mga malalaking damo. Kailangan po nating itong ating pagtaga dito dapat pantay, wag po yung matulis dahil delikado, matapakan po ng ating mga tagapitas. Ito yung pandakaka. Kaya hindi natin ito tinanggal, malakas din kumain ng patabayan. Kaya hindi naman natin nadadali sa herbicide. Itong ilalim, tingnan niyo mga katribya, pagka po ang lupa ay mataba, makikita nyo po yung tayang bulate sa ibabaw. Yan po ang nagagawa ng pag ini-spray natin ng herbicide, yung pong mga damo nabubulok. Ito pataba ito, yan buhaghag. Kaya pagka ang lupa ninyo wala pong tayong bulate, tapos matigas, palatandaan na yon na acidic na ang inyong lupa. Kaya kailangan po ninyo gumamit na po kayo ng mga organic soil or yung mga organic fertilizer na ating pong inilalagay sa ating kalamansi. Dahil una-una, wala na pong sustansya ang kalamansi po ninyo, wala na kasi po siyang makain dahil ang lupa po ninyo wala na rin po siyang pataba. Kaya nangyayari, yung inilalagay po nating mga abono, yung mga synthetic, sa halip na ang lupa po ay maging buhaghag, tumitigas po siya na parang simento. Kasi yung mga pataba po natin mga nagagamit, may mga sangkap po na semento. Ngayon, yung pong ating bagong natuklasan na organic fertilizer, yun ay galing naman po sa mga mineral na dito rin po sa atin ang gagaling. Meron rin pong marami mga sangkap, probiotics, meron po siyang mga microorganism na kung saan ay bumibilis po siya na yung pong ating mga nabubulok na mga damo, yun na nagtatrabaho, yun ang kumbaga nagbibigay po doon sa ating halaman para po yung ating pong kalamansi kumain po noong abono. Ang nagdidikta doon yung mismo mga microorganism. Mas bumibilis ang pagkain nila pag meron po mga microorganism o yung mga tinatawag natin na probiotics. Tarang sila ang tumutunaw, parang pinaka-enzyme. Ngayon, como tayo nasanay na dati sa mga synthetic na pataba na gusto natin mabilisan, kaya lang nakaka-apekto naman doon sa ating mga lupa. Pag naapektuhan na lupa ninyo, dagdag kayo ng dagdag ng pataba, dadami naman ang anin ninyo. Kaya lang, pahina naman po ng pahina ang inyong lupa.
subukan ninyo wag kayo maglagay ng pataba sa inyo pong halaman. Hindi kayo aani. Pero pag yung organic fertilizer ang inilagay po ninyo, mga katrebya, matagalang kusar, kahit di po ninyo lagyan ng pataba ang inyong kalamansi, meron pa kayo maaani. Bakit? Meron pa kasing nakakain po ang inyong kalamansi. Yung nakagandahan naman po nito, matagal ang gusar noong pataba, hindi isang buwan lang tapos na, wala na tayong mahihita na sustansya ng ating kalamansi. Ayan. Puto lang natin ang ating mga damo. Tanggal ang ating baging saka ulit pango. Ayan po yung ating pong maibabahagi sa inyo, maitutulong mga katribya. Sa mga gusto po ninyo pong pumasyal sa ating pong farm, makapag-avail po kayo ng libreng tutorial. Kaya lang, kayo po gagastos na pumunta po sa amin. Pagka po nandito tayo, turuan po namin kayo, tulungan po namin kayo magtatay. Dahil ang goal po natin, marami tayo mga farmers na matulungan, mabahaginan ng ating pong kaalaman, experience sa larangan po ng kalamansi. Ngayon, pagka ako na po ang inyong iimbitahan sa inyo pong lugar, tapos maaabala po tayo ng isang araw, gagastos po tayo ng ating pong diesel, ano man pong mga pwede natin magastos, pagkain, lahat ng mga marami po nating gastos, di na po natin kayo maililibre. Dahil wala naman pong nag-tutorial na lahat ay sagot niya. Pinuntahan niya, sagot niya, pati kurudo niya. Ayun. Sa isang banda, magawa mo man yon, ay hindi po palagi. Aliban na lamang kung napadaan ka na doon sa lugar na yon, mayroong nagpa-tutorial at nandun naman na siya, pwede natin siya mga servisyohan kapag ka mayroong oras pa. Pero pagka wala ng oras, siyempre priority natin po yung nag-invite o yung gumastos. Ganon mga katribya. Halimbawa po mga ka-farmers, sa inyong pagtatanong sa atin kung magkano po yung ating tutorial fee, lalo kung halimbawa medyo malayo po ang inyong lugar, medyo mataas-taas yun dahil malaki rin po ang ating gastos. Nasa inyo naman yun. Gusto naman yun ng libre, kayo naman ang pupunta. Wala kayo sakyan, kayo naman ang aarkila. Buti nga tayo kahit paano meron tayong service. Pagka dito naman, nagagamit po natin ang ating service. Pero pagka halimbawa medyo malayuan na siya, parting Bicol, Naga, Quezon Province, ngayon talagang sinatsaga po natin na kayo po ay mapuntahan at matulungan natin ang inyo pong mga kahilingan. Ganun po kasi, naniniwala tayo mga katribya na darating po ang panahon ang mga kalamansi farmers aasenso. Siyempre pati na rin po yung ating mga magsasaka. Basta po tuloy-tuloy lang. Bawa, palay po ang pwede sa inyo, lalo natin pag-igihan, pagyamanin, huwag tayong aatras o susuko, dahil alam naman natin, pangunahin po yan na kailangan natin ang bigas. Kaya tutok lang din tayo sa inyo pong trabaho. Ang gaya nyo, medyo maganda-ganda ang presyo po ng palay. Medyo napapansin na po ng gobyerno yung mga pangangailangan o mga problema ng mga magsasaka sa palay, lalo na pag ganyan nakakaunti na. Kumbaga mayroon na tayong shortage sa pagkain. Ayan, doon na po gumagawa ng hakbang ang ating pong presidente. Kaya lang siyempre, di natin maiiwasan na talaga tayo ay mag-aangkat po ng mga bigas. Dahil una-una, o konti na lang po ngayon ang mga nagpa-farm. Yung mga matatanda na po natin mga farmers, ang mga anak hindi na po pumapalit sa kanila. Kaya
ang gobyerno nananawagan po ng mga farmers na magtatrabaho ng kanilang bukid. At saka isa pa, may sosyo pa yung mga daanan, yung mga bypass na ginawa, ilang daang ektarya, libong ektarya ang kung saan ay napapatay po ng bypass na hindi natataniman po ng palay. Kaya po ang tao paparami, ang pinagkukunan naman natin ng pagkain papakaunti. Yung kalamansi, bagamat marami pong nagtatanim pero shortage pa rin. Marami pa rin pong nangangailangan, kinukulang, kaya nga tumataas pa ng ganyan pong presyo dahil nagkukulang po ng supply. Ngayon, pag halimbawa naman nagbunga na maramit sabay-sabay, o yun, nag-o-over naman po ang supply. Ganoon talaga. Ang gulay naman, kahit anong klaseng gulay, kahit yan po ay umabot pa ng 1,000 ang kilo kagaya ng sili, pag dumating sa punto na marami ang supply, bumabagsak ang presyo. Pero pagka panahon naman po na kukunti ang supply, tumataas ang presyo. Anong mas maganda? Kung saan po yung betahin tayo ng sili, continuous lang po natin ang ating pag-aalaga. Pabuhay man siya, bumabot man pa siya ng mababa, kasi pag mababa ang sili, marami nang magpapatay lalo na kung 5 piso, hindi na ikasa makakabuhay. Yung nagtiyagang nag-alaga, tumaas ang sili, buhay yung sili niya, maliban na lamang kung ito ay nabaha. Kaya maswerte po yung mga matataas ang lugar na nakakapagsili. Pagka dumating po yung tagbagyuhan at nagkakabahaan, sila yung nakakalusot. Kaya umaabot po ng 500 presyo po ng sili. Yung siling Taiwan. Sa siling haba naman, maswerte na po dumabot ng 150. Pero mas mabigat naman ang siling haba. Kaya lang, maiksi lang din po ang buhay kumpara natin sa siling Taiwan na umaabot ang taon. Kaya lang, yung pong mga hybrid ngayon ng mga sili, sa katagalan, lumiliit na rin ang bunga para nagiging siling, kuha na siya, siling palay. Yun, kaya pagka maliit na ang bunga, maliit na rin ang magiging presyo. Pero ganun pa man, meron pa rin tayong na pipitas. Ganun din sa kalamansi. Kalamansi natin, habang tumitindi po ang init, lumiliit po ang bunga. Lalo na po ngayon, napakaliliit po ng bunga ng kalamansi. Buti na lang po sa atin, meron pong kargang organic fertilizer, kaya hindi po naapektuhan sa mga bulitog na bunga. Kaya meron pa rin po tayo mga malalaki na bunga ng ating kalamansi. Tsaga-tsaga lang mga katribya ng ating pong paglilinis, paghahawan, dahil yan po yung ating sineryosong hanap buhay. Totohanin mo na ang pag-aalaga rin ng kalamansi, hindi naman po biro-biro, dahil marami rin po tayong gastos dyan. Yung ating kapital o puhunan, kung wala kang tiyaga talaga, hindi kalamansi ang iyong kukunin business. Kasi ang kalamansi, matagal po bago bumalik po ang inyong pong pinuhunan. Nasa 2 taon, 3 taon, lumpong pa lang may babalik po yung puhunan mo, lalo na kung bumili ka po ng lupa, talagang medyo malaki po ang gastos. Pero pag kaya naman ay nabalik na ang iyong puhunan, unti-unti namang itataguyod ang inyong pong mga kita. Basta't marunong lang po yung magtatrabaho, marunong lang po yung gagawa. Baka mamaya, may tauhan tayo, pag nandiyan ka masipag, pag wala naman ay nakahayahe at nakaduyan na, wala na, yari na po ang inyong kalamansiya. Kaya yun po ang ating pong ipinapayo sa ating pong mga katribya. Kung tayo po ay magkakalamansiyan, seryosohin po natin. Talagang gastusan na po ninyo, dahil ito po ang investment na pangmatagalang investment. Ang gaya nga po, no, yung pong kalatatay, 15 years na, papalitan na po siya ng bago. Sabihin, 15 years pinakinabangan at malaki na rin po ang kinita noong kalamansian po nila tatay po na yun. Medyo nag-adjust lang siya ng ilang alagaan dahil gumanda ang itsura nung malagyan po ng abono. Kaya lang, kung marami na rin po ibang mga matatanda at mga patay na rin, obligado na po talagang palitan na. Ganun mga katribya, yung ating masasabi sa mga nakatsempo ng presyo, lalo pong sisipagin. Doon naman po sa mga mababa po kanila pong inabutan, ayun, nasa sa inyo yun. Kung kayo po itatabangan, kung kayo po ay sisipagan, ay wala po magiging problema, kundi kayo rin po mga katribya po ang mawawala. Sa atin lang, yung ating pong maitutulong at magagawa ay maipapayo po sa inyo, continuous, mapamahal, mapamamura ang kalamansi,
tuloy lang po ninyo ang inyong alaga dahil hindi natin hawak ang presyo nito. Sino mag-aakala na ang presyo ng kalamansi umabot po ng 2.2, 2.3, minsan pag wala ng kalamansi sa Cabanatuan, sa Sangitan, maabot po ng 2.5 ang isang bag o 30 kilos. Sa istorya po ng nagkakalamansi, itong taon lang na ito nangyari yan, na buwan ng July, mataas po ang presyo. Samantalang mga nakakaraang taon, ang kalamansi natin maabot lang po siya ng 600 to 700 itong buwan ng July. Maswerte na ang mag 800, pero ngayon halos doble, masigit pa yung naging presyo ng kalamansi natin. Kaya tuloy-tuloy lang ang ating pong pag-aalaga. Basta't meron kang pang-finance o mga gastos o gastusin, tuloy lang, wag po nating titipirin. Kasi kung minsan meron tayong mga katribya, tinitipid po niya ang kalamansi. Yung naghahangad siya na maraming ibunga kalamansi ng iba, problema naman niya, yun naman pagkain ng kalamansi tinitipid, hindi magbibigay ng marami yun. Kung tayo ng mga tao kumakain tayo ng 3 beses sa isang araw, minsan nagmimerienda ka pa para lang tayo ay mabuhay, dapat lalo na po ang kalamansi, bibigyan din natin siya ng sapat na pagkain para nun ibigay rin siya sa atin yung tungkulin niya na magpabunga rin, magkaroon siya ng maraming bunga, patustusan po ang ating pangangailangan. Tulong-tulong lang, ganun lang din po yun. Pag tinipid mo ang iyong alaga, titipirin din ang bunga mo. Bigyan mo yung kanyang gusto, ibibigay rin niya yung gusto ninyo. Pero kung halimbawa sabi ng iba, sa tiyan lang niya wala po siyang makain, ibibigyan pa siya ng abono. Yun yung mga katwiran na dapat hindi ka na nagtanim ng kalamansi kung ganun na magiging katwiran. Paano po mga trivia, yun lang po ang ating ma-share. Mataas at bumaba ang pagkakalamansi, seryoso dapat ang pag-aalaga. So gaya po ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag at laging natatandaan, marunungan na kaalaman, may katumpas sa kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita lang po tayo po bukas. Bye bye.